Alam mo ba na sa tuwing nagbabalat tayo ng prutas, may posibilidad na tinatapon natin ang isang bahagi na mas mayaman pa sa sustansya kaysa sa mismong laman? Sa kultura natin, nakasanayan na talagang itapon ang balat, lalo na kung makapal, matigas o mukhang hindi kaaya-ayang kainin. Pero kung susuriin natin ng mabuti, maraming balat ng prutas ang may taglay na antioxidants, fiber at bioactive compounds na may potensyal na makatulong sa ating kalusugan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang prutas na kadalasang tinatapon ng balat, pero pwede pa palang pakinabangan at kainin ng tama at ligtas. Simulan natin sa pinya. Ang balat ng pinya ay karaniwang diretsyo sa basurahan matapos hiwain ang laman. Ngunit ang bahaging ito ay may taglay na bromelain enzyme na tumutulong sa digestion at kilala sa anti-inflammatory properties nito. Upang magamit, hugasan ng mabuti ang balat, hiwain sa maliliit na piraso, at pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Maaari itong inumin bilang tsa. Sa ilang kultura, ginagawa rin itong fermented drink tulad ng tepache. Bukod sa pagtulong sa panunaw, may taglay din itong antioxidants na tumutulong laban sa oxidative stress. Sunod naman ang balat ng pakwan, partikular ang puting bahagi na nasa pagitan ng pulang laman at berdeng balat. Bagamat madalas itong itinatapon, may taglay itong citrulline, isang amino acid na may papel sa pagpapabuti ng blood flow. Maaari itong hiwain at igisa na parang gulay, gawing atsara o ihalo sa smoothie. May fiber din ito na makakatulong sa maayos na pagdumi. Sumunod ay ang balat ng citrus fruits, gaya ng orange, dalanghita at lemon. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa flavonoids at vitamin C. Sa katunayan, mas concentrated ang ilang plant compounds sa balat nito kaysa sa laman. Maaari itong patuyuin at gawing tsaa o kaya'y i-grate bilang zest sa mga ulam at salad. Ang mga flavonoids ay kilala sa kanilang antioxidant at antimicrobial properties na maaaring makatulong sa immune support. Sumunod ay ang balat ng mangga. Masasabing underrated ito dahil akala natin ay wala na talaga itong silbi pagkatapos nating kainin ang laman. Nagkakamali ka! Ang balat nito ay may taglay na polyphenols at fiber. Maaari itong i-blend sa smoothie kung siguradong malinis at walang pesticide residue, or patuyuin at gawing tsaa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang balat nito ay may natural compounds na maaaring magdulot ng skin sensitivity sa ibang tao, kaya dapat subukan muna sa maliit na dami. Sumunod ang balat ng kiwi. Karamihan sa atin ay tinatapon ang balat ng kiwi, pero pwede pala itong kainin. Sa katunayan, mas mataas ang fiber content nito kumpara sa laman lamang, kaya mas nakakatulong ito sa maayos na digestion at regular na pagdumi. May taglay din itong antioxidants tulad ng vitamin C at vitamin E na tumutulong sa proteksyon ng mga selula laban sa oxidative stress. Upang kainin, hugasan ng mabuti at kuskusin ng bahagya para mabawasan ang balahibo. Maaari itong kainin ng buo, hiwain kasama ang balat, o i-blend sa smoothie. Mas mainam kung organic ang gagamitin. Sumunod ay ang melon. Ang puting bahagi ng balat ng melon ay madalas itinatapon, pero pwede itong kainin. Maaari itong gawing atsara o ihalo sa juice at smoothies. Bukod sa fiber na tumutulong sa digestion at pagpapanatili ng regular na bowel movement,
May natural sugars at electrolytes ito na nakakatulong sa hydration, lalo na sa mainit na panahon or pagkatapos mag-ehersisyo. May antioxidants din na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidative stress. Para mas madaling kainin, hiwain ang balat sa manipis na strips o cubes bago i-blend sa juice o smoothie. Hugasan ng mabuti bago gamitin at mas mainam kung organic ang prutas para mas ligtas. Sumunod ay ang balat ng saging. Ang balat ng saging ay kadalasang itinatapon pero maaari itong kainin sa tamang paghahanda. May taglay itong dietary fiber na tumutulong sa digestion at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Mayroon din itong antioxidants tulad ng dopamine at iba pang plant compounds na tumutulong laban sa oxidative stress. Mas mainam gamitin ang hinog na saging dahil mas malambot at hindi gaanong mapait ang balat nito. Maaari itong pakuluan bilang tsaa o hiwain ng manipis at isama sa mga lutong may sarsa tulad ng curry o ginisang gulay para mas madaling ang nguyain at mas sumipsip ng lasa. Pwede din ito gawin burger patties. Hugasan ng mabuti ang balat bago gamitin at kung maaari ay pumili ng organic upang mabawasan ang exposure sa pesticide residues. Sumunod ang balat ng mangosteen. Ang makapal na kulay ube na balat ng mangosteen ay karaniwang itinatapon pero matagal na itong ginagamit sa ilang tradisyonal na paghahanda bilang herbal tea. Ang balat nito ay may taglay na xanthones, mga plant compounds na kilala sa kanilang antioxidant properties at pinag-aaralan dahil sa potensyal na anti-inflammatory effects. Upang gamitin, hugasan ng mabuti ang balat at hiwain sa maliliit na piraso. Patuyuin sa ilalim ng araw. Kapag tuyo na, maaari itong pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto upang gawing tsaa. May natural itong mapait na lasa, kaya maaaring lagyan ng kaunting pulot kung nais. Huwag susobra sa pag-inom at gawing paminsan-minsan lamang dahil patuloy pa ring pinag-aaralan ang tamang dami at epekto nito sa katawan. Mas mainam kung siguradong malinis at walang chemical residues ang gagamiting balat. Sumunod ay ang balat ng rambutan. Ang balat ng rambutan ay hindi lang basta antioxidant source. May taglay itong tannins at iba pang bioactive compounds na pinag-aaralan dahil sa potensyal nitong makatulong sa blood sugar regulation at gut health. Ang rambutan peel ay mas nakatuon sa tannin content nito na may astringent properties. Upang gamitin, hugasan ng mabuti ang balat, hiwain sa maliliit na piraso at pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain bago inumin. Mas banayad ang lasa nito ngunit may kaunting tapang dahil sa tannins. At dahil may astringent effect ang tannins, huwag susobra sa pag-inom. Gawing paminsan-minsan lamang at bahagi ng balanced diet. At panghuli ay ang balat ng durian. Ang makapal at matinik na balat ng durian ay kadalasang itinatapon agad. Pero ang puting bahagi sa loob nito ay maaari palang pakinabangan. Ang bahaging ito ay may taglay na dietary fiber na makakatulong sa digestion at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Mayroon din itong ilang natural plant compounds na pinag-aaralan dahil sa kanilang antioxidant activity. Upang gamitin, tanggalin ang matigas at berdeng panlabas na bahagi at kunin lamang ang makapal na puting layer. Hugasan ito ng mabuti, hiwain sa maliliit na piraso at pakuluan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto hanggang lumambot. Sa ilang tradisyonal na paghahanda, ginagawa itong minatamis o hinahalo sa lugaw para lumapot. Siguraduhing sariwa ang balat at walang amoy panis bago gamitin. Gawing paminsan-minsan lamang at huwag susobra dahil limitado pa ang scientific studies tungkol sa regular na pagkonsumo nito.
At yan ang 10 prutas na hindi dapat tinatapon ng balat. Mahalagang paalala, bago kainin ang anumang balat ng prutas, tiyaking hugasan ito ng mabuti. Maaaring ibabad sa tubig na may kaunting baking soda sa loob ng ilang minuto upang matanggal ang anumang chemicals, gaya ng pesticides o insecticides. Mas mainam kung organic ang gagamitin. Iwasan din ang labis na pagkain nito at gawing bahagi lamang ng balanced diet. Kung ikaw ay may allergy o sensitibo sa ilang prutas, mag-ingat at magsimula sa maliit na dami. At sa susunod na magbabalat ka ng prutas, mag-isip-isip ka muna bago ito itapon. Maraming bahagi ng kalikasan ang may halaga. Kailangan lang ng tamang kaalaman at paghahanda. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.